Welcome sa Hindi Masyadong Late After Service Fellowship. Episode 33! Hey! Success! Tumama na po yung bisita na naman. Wala ng double fellowship. Okay. So, katapos lamang po ng aming worship service. So, ako po ulit si Brother Michael. Opo, si Brother God. Ako po si Brother John. And ako po si Sister Len. Sino daw? Sister Len. So, nandito na naman po kami para pag-usapan at matuto po sa katatapos lamang po na aming worship service. So, bago po tayo mag-start, tayo po yung manalangin. Sige, Brother Jad, ikaw na mag-lead ng prayer natin. Tayo po manalangin. Nang Diyos Ama, tayo po naman nagpapasalamat sa ngayong araw na ito, patuloy na mga ginabayan na magpatuloy ang aming gawain na tuloy yung mabuksan namin puso at mga isipan at by your Holy Spirit na maintindihan namin yung mga salita na tunay na ikaw lang maging sentro sa mga oras at at ialis kami sa anumang distraction patuloy niyo rin po mabuksan na mga puso at isipan ng mga tao na nakikinig na sama-sama kami natututo hindi lang ngayon ngunit araw-araw in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ang mag-share po sa atin ngayon ay si Sister Len. Wow, two-timer na. Tingin ba sa camera, sir? Pwede Or rin hindi? dun. So, What? kanina, nabanggit sa atin yung topic na about standing firm until the end. Ha? Until the end. Na makikita sa Acts chapter 17, verse 1 to 15. Pero before that, nabanggit sa atin na tayong mga nasa church or yung iba sa atin is iniisip natin na kapag matagal na sa church is Pogi. Wow. tingin ng iba is Pogi. yung mga matatagal na is mas better sila sa mga new believer. And aside from that, they think na yung mga matagal na sa church is mas sila yung nakaka-understand pagdating sa Word of God. And last na they think is yung mga matatagal na is sila yung mga taong nag-commit na talaga sa Panginoon. Pero kung tatanungin natin ng bawat isa, nag-a-agree ba kayo doon? Saan? Pwede? Nag-a-agree ba kayo doon? Mm-hmm. Ikaw, nag-agree ka ba? Hindi. Bakit? Kasi nabanggit din sa atin na hindi porket matagal ka na sa church is malalim na yung pananampalataya mo. Or hindi porket saglit ka lang sa church or bago ka pa lang sa church is wala ka pang pananampalataya or mas nakakababa ka sa iba. So, dapat sa ating mga Kristiyano or sa ating mga nasa church, dapat hindi natin nagiging basihan yung tagal o yung kasaglitan ng panahon na kung saan nandito yung ating mga kapatid. So, aside from that, nabanggit din yung about sa Thessalonian Church. Sana? Sa Thessalonian. Ano? Ano? Thessalonian Church. Pakiulit. Ano yun? Mali ba? Malay ko. Smell. Spell. Kasi parang hindi ko ata nakita sa Bible ko yung kapatid. Ano bang version ng Bible binabasa mo? Thessalonian? Ayun. Yun. Wow. Nag-invento ka ng mga bagong believers. Ha? So, ang pagkakaintindi ko sa story is, si Apostle Paul is Ano? si Apostle Paul is Okay. pumunta siya sa Thessalonian Church
na kung saan nagkaroon siya ng 3 linggo or 3 weeks lang na pag-aaral or ginamit niya yung 3 weeks na yon na tingin natin maiksing panahon para ibahagi yung salita ng Diyos. And by that time, after 3 weeks is si Timoteo is na-assign or pinagkatiwalaan niya to be the caretaker ng church na pinag-share niya ng 3 weeks lang. Ano pangalan ng church? Thessalonian Church. Tama na. Tumama na. So, kung iisipin natin, kung kayo ba iiwanan kayo ng pagkatapos ng 3 linggo, anong mangyayari sa inyo? Saan? Sabihin natin sa faith nyo. Iiwanan ng 3 linggo? Hindi, I mean, Pag kunyari. nag-mentor sa amin, hindi mo Oo. ano. Tapos bigla kayong iniwan. Di ba alam mo na? Iyak ako. Kaya ka? Magpapanik ako. Magpanik ka? Ba't ka magpapanik? Parang kulang pa. Alam mo. Ikaw ba? Pag iniwan ka ng nagtuturo sa inyo ng 3 weeks, ano nangyari? Mag-struggle. And? Makalimutan niya ako kasi sila. And after nun, Wait, twice ka ba? Huwag ka magalan. after nun, siguro iniisip natin na, ayun nga, na parang masasayang yung 3 linggo na pagtuturo ni Apostle Paul. Pero, ang magandang nangyari is, yung Thessalonian Church is, they stand firm at pinanghawakan nila yung pananampalataya na natanim sa bawat isa sa kanila. And there are the reasons kung bakit bakit nila napanatili or napanghawakan yung pananampalataya na yun. So, ito yung ang tinitle kasi dito is How to Manifest to Overcome. How to Manifest to Overcome. Katulad ng mga ginawa ng nasa Thessalonian Church. So, first is know who started your faith. They continued their faith because they acknowledge or they understand na yung start ng faith nila is si God. So, siguro pwede nating basahin sa John 6:37. Pwede naman natin basahin. So, ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. At ang lumalapit sa akin sa anong paraan ay hindi ko itatagol. So, itong verse na to is nag-explain sa atin na kung saan hindi tayo yung dahilan or hindi yung sarili nating gawa or effort yung naging dahilan para mag-start yung faith natin. If I'm going to ask kayo, tingin nyo, paano ba nagsimula yung faith nyo? John, paano nagsimula yung faith mo? Paano nagsimula yung faith? Medyo very long story. Pero, nung Short. time na yun, siguro hindi pa kasi nagde-develop yung faith ko eh. Kasi alam natin, yung parents ko and then, yung parents ko ay nag-attend na talaga sa church ever since. So, siguro during times na dinadala nila dito, hindi pa talaga ako masasabing faithful sa life ko. Pero siguro nasasabi ko na nag-start yung faith ko once na nagkaroon ako ng understanding, di ba? Eventually, habang
tuturo sa baba and then siguro dito by the Holy Spirit, nalinawan ako. And then, up to today, na nagagamit na rin ako. So, gaya ng sinabi ko na siguro that sa time na yan is napili na ako ng Panginoon Diyos para sa mga ganitong gawin. Ayun naman. Sa akin, hindi ko kasi masabi na nagsimula yung faith ko agad nung bata ako. But in terms of knowledge, parang andun yung preparation ng Panginoon. Lalo na nung nasa children tayo. Ngayon ko lang siguro na-realize yung faith ko. This past 3 years lang. Ngayon, ganito ka lang. Kasi, parang, katulad sabi ni Brother Jam, parang para sa akin lang. Parang ngayon lang nade-develop yung closeness sa Panginoon. Yung understanding about sa word niya kung, yun nga, kung how siya yung nagsimula ng faith natin, hindi tayo. Yun. When I was born, Kailangan ko ng kape. I was a baby. Pero ako masabi ko, based kasi doon sa verse na binigay, sabi doon, di ba? Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin at ang lumalapit sa akin, sana naman parang na hindi ko itataboy. Masabi ko na nag-start yun, na masabi ko nakakilala ako sa Panginoon. Noong 2013, Layo. so, mananampalataya na ako noong 2010. Pero, masabi ko na nangyari yun nga nung na-experience, mali yung word, na-encounter, Hey. so last worship service yun, na-encounter ko ang Panginoon 2013. Nung mag-fully commit ako na mag-serve na ako, maglilingkod na ako. Yun yung time na yun. Ano yun? That time, yun yung parang masabi ko na mali yung understanding ko, mali yung pagkakakilala ko sa Panginoon. And then, nag-ano ako nun na, nagsabi ako na, okay Lord, ano na, ikaw na. So that time, doon ko na masabi ko naging mas clear na yun nga, na tinawag ako ng Panginoon para makilala ang Panginoon. Or tinawag ako ng Diyos Ama para makilala ang Panginoon Jesus. Ikaw. Ako. Actually, Kung nakilala ko si God. Ibang God? kung tawag dito, kung pagandahan ng story, siguro wala akong magandang story. Kailan pasok yun? Hindi, kasi di ba, katulad sa iyo, sir, or katulad sa iba na parang ganito sila nakakilala or ganito nagsimula yung faith nila. Siguro yung sa akin, nagsimula sa pag-imbita ng isang kaibigan ko. And that time... Kaibigan o kaibigan? Hindi, kaibigan. Noon. Nagkakabistuhan na po. Kaibigan. And siguro same din sa kanila na hindi porket nung andito na ako or in-invite ako dito, ayun na yung start ng lahat. Pero yung time na yun is naging way para magtuloy-tuloy ako at maintindihan ko na nag-start pala lahat dahil sa Panginoon. Or na-start lahat dahil sa Panginoon. So, aside from that, yung church ng Thessalonian is, they also understand na ang Diyos is yung author and the finisher of their faith. So, basahin po natin ang Hebrew chapter 12 verse 2. So, sabay-sabay po natin. Namasdan natin na si Jesus na gumawa at sumasakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, ni walang bahala ang kahiyan,
at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. So, itong verse na to is nagpo-prove sa atin na it was all Jesus. Parang it was all God na siyang gumawa at siyang sumakdal, or sa English is siya yung nag-perfect ng ating faith. Kumbaga, siya yung fully naging reason or naging way ng ating pananampalataya. And ang isa pa sa naintindihan nila is they also understand na ang Diyos yung nag-start at ang Diyos lang ang magtatapos ng kanilang pananampalataya. So, basahin natin ng Philippians chapter 1 verse 6. Philippians chapter 1 verse 6. Being confident in this very thing, that He who began a good work in you will complete until the day of Jesus Christ. So, sa Tagalog naman po, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa mga bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Kristo. So, the Thessalonian Church, tawag dito, na nalaman din nila na kung sino yung nag-start ng faith nila is ito rin yung parang magtatagumpay or magpapalago sa kanilang faith or pananampalataya. So, because of that, dapat hindi tayo magkaroon ng pagmamataas or pagmamayabang na pwede nating basahin sa Philippians chapter 2 verse 13. Sapagkat ang Diyos ang gumawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kaya siguro, katulad ng nabanggit sa atin na si Paul, halos wala tayong makita sa kanya na pagmamataas or pagyayabang sa kanyang pananampalataya na meron siya. Kasi naiintindihan niya na it was all from God. Parang kung iisipin niya yung faith niya or iintindihin niya yung faith niya, parang wala siyang ambag doon. Kumbaga, wala siyang naging party doon. Kaya, katulad sa nabanggit din sa atin, nakikita ni Paul na isa siyang alipin lang ng Panginoon. Pero tayong mga Kristiyano, di ba? Pero dito sa church natin, some of us, syempre ako din, aminado ko, dumadating sa point na parang napapagmataas ko yung sarili ko. Na kung saan ang totoo is wala pa talaga ako. And Ikaw lang yun. nabanggit din sa atin na ang pinangahawakan ni Paul is yung Diyos mismo yung gumagawa or kumikilos sa buhay niya. And pinaalala rin sa atin na God is the one who started, so God will also the one who will finish. And ang Diyos din ang kikilos para sa kanyang kalooban. So, yung pag-steadfast or pananatili sa pananampalataya ng mga Thessalonian Church is nagawa nila yun dahil naunawaan nila na ayun nga, na ang Diyos ang may gawa ng lahat ng yun. Kumbaga, ayun yung naging dahilan para manatili sila, magpatuloy sila, at maintindihan na sila'y alipin ng Panginoon or servant ng Panginoon. And nabanggit din sa atin yung number 2 na God alone owns all credit.
So, ang sabi po dito, understand that what you achieve, all credit should be in God. So, kung tatanungin ko po kayo, ano na ba yung na-achieve nyo? Na kung saan we can say na all credit is para sa Panginoon. Ikaw, sir. Hindi, joke lang. Siyempre, masabi ko, hindi naman siya pagmamapuri, hindi siya pagyayabang. Pero, kinikredit ko sa Panginoon yung ministry na pinagkatiwala ng Panginoon sa akin, which is yung pag-record ng ating worship service. Glory to God, kasi sa pamamagitan nun, kahit pa paano, may mga kaluluwa o mga tao tayo na naaabot through our social medias na hindi man natin sila nakakasama sa church, nakakapakinig sila ng worship service. And sa tulong din ng Panginoon, kasi kung daw nagkakamali, parang may loob ng Panginoon na umpisan ko yun, ng pandemic eh. That's the time na, di ba, na napakakunti lang ng mga believers na kasama natin sa church. So, almost ngayon almost mag 6 years na siya. So, praise God. Kasi tuloy-tuloy, hanggang sa kahit pa paano, sa biyaya pa rin ng Panginoon. Kasi nga, tulad sila mo, siya yung nagpo-provide. Kahit pa paano, yun, may nare-reach out na rin tayo sa abroad, may nanonood na mga kapatiran, naabot natin sila sa worship service. So, nagiging way yun para hindi sila malayo or makapagpaliban, di ba? Alam natin, sometimes ang reason ng ibang mga mananampalataya, wala nang time, lalo na kung nabibisi sa ibang bagay. Pero through our social media accounts na ipopost yung worship service, nakakapakinig sila. Di ba? And then, parang nakakasama na rin natin sila. And I think it's also being used being a way to help them also grow sa faith life. And then, especially isa pa to, yung program natin na kahit pa paano nagiging way siya para mas lalo nating pag-aralan, mas lalo nating maunawaan, di ba? Kahit pa paano sa pamamagitan to, naiintindihan natin na, maaring yung kapatid kong ito may nireveal sa kanya ang Panginoon na hindi sa akin nireveal, magiging kalakasan ko. So, yun. Masabi ko na lahat yun kinikredit ko sa Panginoon. Kasi kung wala yung Panginoon, malamang matagal na itong tapos. Ako? Sakit ng ulo sa church. Wow. Tutay. Sa akin naman, I would say na hindi naman dahil sa akin, but mapapatunayan ko nga na hindi talaga sa akin galing yung kahit ngayon sa tulong. Kasi ngayon, diba, sa buhay ko, ginagamit ako sa music ministry. Kahit pa paano, kahit parang wala ring pinag-aralan sa music, through experience, parang tinutulungan din yung mga kapatid natin. And salamat sa Panginoon, kahit sa youth ministry, ginagamit din bilang as a president. And even dito, nagagamit bilang minister ng pag-share ng salita ng Diyos. And I would say na sa lahat ng things na to, siguro hindi siya mangyayari kung wala ang Panginoon, lalo na sa pag-nurture niya sa buhay ko. Parang I would not feel, kung sasabihin ko to sa sarili ko 5 years from now, hindi siya maniniwala na ganito ginagawa ko. Kasi loko-loko ako. I would say na parang grabe yung pinalala niya. Kahit ako, nagsimula rin ako sa pandemic pagigitara. And I would say na
grabe yung plano niya, di ba? Kasi ano lang yan eh, interest lang yan sa instrument. Hanggang simulang-simulan nag-start. Din yun, nung nag-pandemic tayo, hindi natin alam lahat yun, di ba? Pero marami rin naglupaypay, nagsialisan. Kaya pati yung, di ba? Kaya pati yung gitarista natin nawala. And, di ba? Sakto. May isang nag-aaral ng gitara na. So, nagpatuloy yung gawain. Kaya I would say na it's really not up to us na yung mga nangyayari sa atin. It shows, kahit sinasabi to ng salita ng Diyos, which is true, it still shows pa rin kung how will we connect yung mga nangyayari. Kung isang bagay lang, parang hindi nangyayari dun sa event ng buhay natin, parang hindi tayo makapunta kung anong meron tayo ngayon. Yun lang sa akin. Sa akin naman, siguro hindi kami nagkakalayo ng God kasi Pandemic ka rin? Pandemic, baby. sa music ministry kasi wala din ako masasabing sigurong point na siguro parang great achievement. Pero through these years, hindi ko rin talaga in-expect na magiging tagatugtog din ako sa church, diba? Kasi unang sa lahat, parang naging katulad din kay God, naging interest lang din siya sa akin. Actually nga, nung before, nire-request ko rin kay Papa magkaroon ng gitara, hindi para tumugtog dito, pero para ano lang, siguro gawin kong hobby or trip ko lang mag-gitara talaga. Pero ang in-expect ko din kasi, electric guitar na 6 strings. Hindi ko in-expect na bass yung... apat na strings. Nagulat na. So, sabi ko, inisip ko na lang ngayon, diba? Grabe yung pagpaplano nito kasi so who would have expected na bass pala yung guitar na ano yun dyan, diba? Sakto, meron ng rhythm. Wala pang lead notes. Pero bass is parang ano siya, ginawa siyang apart from the normal basic 16 para hindi kami at least may pwesto kami sa music ministry para sa kami magamit. And then, ayun din siguro ang may pagmamalaki that everything is set nga, gaya ng kagana, is set from the start, diba? And whoever started it, matatapos yun. So, sabi ko lang, once na nag-start na, wala nang back out. Wala nang back out. So, ayun lang. Ikaw. Ikaw. Ako? Ganda lang sa inyo. Paano ba nag-start? Diary of my life. Umalis din yung pianista. Pandemic din. Pandemic din. Pandemic din ako. And, of course, all credit is to God. Kasi, Kaya masabi ko yung pandemic kaloban ni Lord. Wala nag-connect nun eh. actually, may achievement na ba kayo? Ako wala kasi akong achievement eh. Pero, kung may nagagawa man ako ngayon, siguro, dahil din sa Diyos. Kasi, Ano nga eh. ano? Tinanong mo kami kung ano Siguro yung... sa paglilingkod ko rin sa music ministry, kung meron man akong Kinikredit. naiibahagi. Oo. Kasi yun ang tanong mo sa amin, di ba? Ano yung masabi mo na ginawa mo na kinikredit mo kay Lord? Ay, Lord. Yung pagiging part ng music ministry. Oh, yung pala, meron din. Meron din. Madrama ka lang. So, sa lahat ng Oras. sa lahat ng panahon. So, sa lahat ng ministeryo o paglilingkod na nagagawa natin. I hope na matandaan natin or panghawakan natin na katulad sa nabanggit kanina na it was a privilege to us or it was an opportunity. And lastly, of course, it was a gift from God. Kasi kung titingin lang tayo sa church kahit dito na lang sa loob ng church, is hindi lahat sa atin is
willing or nag-start or binigyan ng opportunity para magamit or maging part ng iba't ibang ministeryo. So, hindi ko na alam kung may maidadagdag pa ako. Baka meron kayo. Busy ako sa anak ko eh. Number 3. Na-addict ba yung number 3? Ano naman? May comment ka? Sa, I think isa din dun sa tinuro sa atin on how how to manifest that yung pagiging overcome. Sabi dun, diba, sa number 3, it said na we have to fight and overcome. So, parang ano man, God has started everything for us na. And understanding that, parang ayun yung nagbibigay sa atin ng strength na hindi tayo mag-isa. Pero parang dahil sinet ng Panginoon tong pananampalataya natin because of Him, dapat hindi tayo nag-worry na mag-isa tayo or pinabayaan tayo ng Panginoon. Sa tingin ko parang, so, katulad ng binasa natin kanina, ang Panginoon naglalapit sa ating Panginoong Jesus. Kaya, kung nilapit tayo ng ating Panginoong Jesus, diba sabi niya doon na, dun sa John 3, 6:38 ba? 38 ba? 6:37. 6:37. Sabi doon, diba, na ang lahat ng binigay sa akin ng Ama ay magsilapit sa akin at ang lumapit sa akin sa anumang paraan na hindi ko itataboy. So, meaning parang once na nilapit na tayo ng ating Panginoon sa atin, kay Kristo, makikita natin na Jesus Christ will never let us go. Na ito yung nagbibigay sa atin ng will para lumaban or parang katulad ni David, 'di ba, na meron siyang heart na nalabanan si Goliath. Not because of his strength, but andun yung heart niya na iniinsulto niya yung people of God. Kaya he knows na, diba, God will do something. Ang ginawa niya lang is nagpagamit siya. Kaya makikita natin na it doesn't base talaga dun sa strength natin. Kaya, yung dalawang nabanggit na God's know who started our faith and God alone owns all the credit. Since siya yung nag-start, dapat siya rin yung pagkatiwalaan natin at times of our struggle sa ating pananampalataya. Kasi minsan ginagawa natin take all the credits natin eh. Kaya once na bumagsak tayo rin yung naghahanap ng paraan kung paano bumalik. Or parang tayo naghahanap ng solutions. Kaya pag ginawa natin yung mga sarili natin paraan, makikita natin parang hirap na hirap tayo eh. Kasi parang even though na sabihin natin somewhat nakatayo na tayo ourselves after losing a battle, para sa atin parang mahina pa rin tayo, yung to the point na babagsak ulit. Since we're taking all the credits ng ginawa na ating Panginoon. Kaya I think may binigay na verse mo, Jude chapter 1 verse 3 up to 4. Sabi doon, mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaral kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na binigay na minsan at magpakailanman sa mga banal, sapagkat may ilang taong ang nagsipasok ng lihim, yaong mga tinalaga ng una pa sa kahatulang ito, mga di banal na pinalitan ng kalibugan ng biyaya ng ating Diyos at tinatuwa ang ating isang guro at Panginoon sa Kristo. Diba, may kita natin na sabi doon, magsikap tayo doon sa pananampalataya na ibinigay. Kaya really, yung faith natin, you can't really parang own this faith kung sabihin natin na malaban tayo sa ating pananampalataya or malakas na tayo sa pananampalataya natin.
really, kung yung faith na to, nanggaling ng talaga to sa atin. Katulad ng shinare ni Sister Leland kanina, diba? Doon sa Philippians, na hindi talaga na, parang siya yung nag-perfect ng ating faith. Without Jesus Christ talaga, wala tayong magagawa. So I think, yung katulad, yung to manifest that situation na mag-overcome tayo, I think we need to trust in God on what will He do. Because siya na yung nagbigay ng faith natin. Yan lang naman. Yan yung dalalag ko. Siguro para sa akin, gusto ko din i-emphasize yung kaganina, yung tungkol sa kung saan ka mang point nag-start, hindi yun nagmamatter pa whether nag-start ka ng early or nag-start ka na late. Kasi yung titignan natin din kaganina, nakasulat doon, diba? Ano yung mga na-expect natin, diba? Sa normal na kaisipan. Kapag alam natin yung tao is mas matagal na siya siguro sa isang field. Kunyari, sabihin lang natin kung isang lalaki or isang tao yung nagtatrabaho sa isang field ng carpentry, sabihin natin, diba? At kung i-compare natin sila sa mga tao na nakaka-start pa lang, sabihin natin na mas experience yung mas tumagal sa field ng carpentry, diba? Sabihin natin mas experience yung 15 years, more than isang taon pa lang since nag-start. Kasi alam natin that during those years is talagang ano siya built-in parang foundation nila, built foundation nila ever since nung nag-start sila for 15 years. And sadly, hindi dito nag-apply the same way sa ating faith kasi, di ba? No matter gaano ang katagal ang isang sabihin nating member, malalaman din natin kapag during those times or up to today, kung may nagbago ba ever since nung nagpunta sila. And then kung wala, sad to say, masasabi natin na throughout all those years, wala silang nakuha or wala silang nagiging na experience. So, kaya nga diba nasulat kung check natin sa Matthew chapter 19 verse 33. Verse 30. Nakasulat na doon, but many that are first shall be last, and the last shall be first. Diba? So no matter kahit anong part ng time ka na or siguro punto ng buhay mo nag-start ka na mananampalataya, ito sa matter kasi siguro sa oras na yun, doon pa lang na itinalaga ka ng Panginoon Diyos para gamitin niya, diba? And then siguro doon na din magsisimula ang pagiging strong in faith natin, just like paano binanggit ng kaganina, how to have faith like the Thessalonian people. So, ayun lang siguro madadagdag ka. Ako magtatanong sa inyo. Kasi title natin, di ba? Standing firm until the end. Paano ba natin kumbaga ang gusto ko kasing malaman is paano ba natin makikilala kung ang isang mananampalataya nakatayo mabuti sa pananampalataya? O makatayong mabuti. Kasi yun ang title Standing firm until the end. So, nananatiling nakatayo di ba? Hanggang sa huli. Kasi right now, kung uunawain natin, di ba? Of course, it's very hard. Pero, how can we know or understand that someone is standing firm in the faith? Kasi I think it's a wake-up call pa rin sa atin na especially if God is speaking this to us,
dapat merong reason bakit, di ba? I think hindi lang siya para i-check yung sarili natin, but also to help others. Because yun nga eh, ang napansin ko kasi dito, lalo na dun sa ibinigay na halimbawa ni Sister Lenlen, di ba? How to manifest ano ba yun? The faith to overcome? Di ba? Meaning, doon pa lang sa una, di ba? Know who started your faith. Kasi, yun nga eh. Hindi porket ang isang church ay, or sabihin na natin, example na natin, church natin, masasabi ba natin, hindi lahat ng tinawag sa church na, hindi lahat ng nananambahan o nandito sa church natin, tinawag ng Diyos? Di ba? Parang, kasi kung gano'n ang mangyayari, we need to help them. And, yun kasi yung mahirap. I think isa yun sa mahirap gawin. How can we know that someone is standing firm in faith? Kasi sabi dun, di ba? How to manifest the faith to overcome. Tama ba? Pag sinabi ko mo kasi manifest, it means it is showing. Di ba? That means that someone, that believer he knows who started his faith. Pangalawa, that believer gives all the credit alone to God. And number 3, that believer fights and overcome. Paano natin malalaman? Diba? It will manifest. Makikita. Makakayag. Kaya nga ginamit na example sa atin dito, yung mga taga-Thessalonica, diba? Paano ba naging base sa tinuro kanina, paano natin nalaman na yung pananampalataya ng mga taga-Thessalonica matatag? Patuloy sila. Nag-rely lang sila sa Panginoon. Nag-rely sila sa Panginoon? Salita. Saan? May hindi ka na verse 8. Ito ba yan? Kasi kailangan may proof tayo na yung faith nila nag-manifest eh. Di ba? Nakakata. Ikaw, Sister Lynn, naniniwala ka ba na mga taga-Thessalonian, ang faith nila, outstanding? Parang di ka naniniwala. Kasi sila ginamit mo example. Sila ang ginamit na example kanina. So, naniniwala ka? Opo. Anong proof mo? Ano yung katunayan? I think ito yung nagiging dahilan bakit sometimes merong mga mananampalataya na siguro sa akin, I think this is what I understand, na kaya hindi lumalago ang ibang mananampalataya kasi hindi sila naniniwala na yung example ng faith nila na inihahayag, hindi nakikita. Hindi sila nagmamanifest.
Di ba? That's why I think ito yung panahon na ano eh, bakit maraming, di ba ngayon na-experience natin na dapat mainit ngayon pero bakit ang lamig sa Pilipinas? Pero sa kasabay ng kalamigan ng Pilipinas, bakit maraming mananampalataya ang hindi pa rin nakakaunawa or hindi pa rin lumalago? Kasi they don't see or understand. They don't believe. So paano natin mapapatunayan? Lalo na tayo kung tayo nais natin na sila'y makakilala o makaunawa, paano? They need to see manifestation. Eh sa pinag-aralan natin, meron ba? May binanggit at check lang itong verse kung tugma ba. Pero nakasulat kasi sa 1 Thessalonians chapter 3 verse 6 to 8 nakasulat. Tatapat ng si Timoteo ay dumating sa amin ngayon na buhat sa inyo at nagdala sa amin ng mabubuting balita tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig at laging kami inaalalang mabuti ninyo na ninanasang makita kami na gaya naman namin sa inyo. Dahil dito, nangaaliw kami, mga kapatid, tungkol sa inyo sa pamagitan ng inyong pananampalataya sa naming kagipitan at kapighatian, sapagkat ngayon ay nabubuhay kami kung gayon nangangamalagi matibay sa Panginoon. So, Yun ang proof. Yun yung proof sa atin kung anong klase yung kung bakit nananatili yung mga taga-Thessalonica sa pananampalataya. Una, to-testify. may nag-testify na yung faith nila hindi lang imbento. Kaya nga, di ba, lalo na sa batas, kung nakapanood na kayo or nakapasok na kayo sa court, di ba, paano lang mapapatunayan na yung isang bagay ay totoo? Evidence. Yung evidence kung totoo siya. Kung merong Witness. magpapatunay, di ba? Kung authentic ba to, meron ganun eh. Even sa pag mag-witness ka, dapat totoo. Same thing eh. I think even dun sa tatlong bagay na yun na pinahayag ng Panginoon sa atin, dapat nakita yun sa atin, hindi lang dito sa head, hindi lang siya pwedeng head knowledge. We need to also show it. It needs to be shown, makikita. Like, for example, hindi tayo malalayo, even in the life of our Lord Jesus Christ, nung nasa ministry siya, how do we know that, how can we prove that Jesus Christ stand firm until the end? Ginawa niya yung will ng Father niya. Paano natin mapapatunayan? Matay sa cross. Paano mo napatunayan? Sa Bible. Sa Bible. Because it's been testified. It's been seen. Di ba? Kaya nga maunawa natin na ganito dapat ang mananampalataya. It is visible. Dapat nakikita. Kaya nga we also need to nawa po sa mga kasama namin sa church. Hindi lamang natin naririnig, 'di ba? Hindi lang natin pinapakinggan, but we need to really digest ano ba yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Kasi ang nangyayari kasi, sometimes we only hear, pero hindi natin siya naunawaan. Doon pumapasok yung sinabi kanina ni Sister Lena na yung isa sa mga traits na tingin nila sa matatagal na sa church.
Na porket ba matagal ka sa church, okay, nakikita ba, nabibase ba natin yung pananampalataya ng tao dahil sa tagal niya sa church? Hindi, di ba? Porket ba matagal ka sa church, ibig sabihin nun, strong na yung faith mo? Hindi. It must be revealed. Yung faith kasi, doon siya nagiging mystery sa atin eh. Ang faith, hindi kasi nakikita. But it needs to be manifested. Ang hirap nun, di ba? Di ba? Paano natin gagawin? Ang faith kasi hindi nakikita, pero dapat nagmamanifesto. Di ba? So basically, it will be shown in your life. Kagaya nung nakita natin sa mga taga-Thessalonica. Nakita. Their faith, although we cannot see it, but we can say we can experience it through the testimony of Timothy, through the letter of Paul. Nakikita natin yung faith nila. Same thing to us, na dapat ganun din. Na yung faith natin, hindi siya nakikita, but it is manifesting. It is being experienced by others. And I think yun yung gustong gawin or gustong ipagawa ng Panginoon sa atin. Kaya di ba, nakakatawa eh, connected pa rin siya ng Friday eh. I think this is the reason how we can serve the Lord. Di ba? Because sabi nga dun eh, nakakatawa eh. Ngayon din natin maintindihan na once you are called by God, si Lord talaga ang mag-iingat sa'yo. Sabi niya sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. Diba? The Lord is faithful and will keep you away from evil. If God called you, if the Lord called you, He will protect you. Diba? That's why ito dapat yung maging life natin na our faith should really be experienced by others. Kaya siguro, sad to say, may mga nanghihina, nanlilipay-pay. Kasi hindi nararamdaman. Diba? Kaya nga sila mahina eh. And how we can help them? Showing them. Testify. Right. Testify. Yes. Manifest, testify, show them our faith. Na yung ginagawa natin, hindi siya yun yung I think doon papasok niya na even though our God we cannot see, pero dahil yung faith mo nararamdaman nila, they can also feel and understand that our God is alive, our God is true. And yun ang nakikita kong I think problem ngayon. Sa lahat, hindi lang sa atin, sa lahat. Bakit may mga, sabi nga ni Sister Helen sayang, di ba? Dapat, tinuro kanina sa atin, kung pinili ka ng Panginoon, lalo na tinawag ka ng Panginoon para dahil ang Panginoon na nag-start ng faith sa'yo, then you should be doing service to the Lord. Dapat nag-serve ka na sa Panginoon. Because that's one of the proof, di ba? Na tinawag ka ng Panginoon. You are doing it for the Lord. Pero kung hindi ka pa naglilingkod, hindi mo nararamdaman na kailangan mo maglingkod, so parang ang tingin doon, hindi ka tinawag ng Panginoon. Di ba? Parang nakakalungkot. Kaya nga hindi ka makapag-commit. Kasi doon pa papasok yun. Ayun, ang tagal-tagal na niya sa church.
siguro nag-commit na yan. Diba? Doon natin ngayon maintindihan na hindi talaga siya based sa length ng tinagal mo sa church. Sad to say, maraming matagal sa church pero hanggang ngayon hindi pa rin nagsiserve. Ang tagal-tagal na sa church pero hanggang ngayon hindi pa rin naiintindihan na mabuti ang Word of God. Diba? Ang tagal-tagal na sa church pero yung faith niya hindi lumalago. Diba? Kasi kailangan natin ngayon, dapat yung faith natin nag-grow. Diba? Hindi siya yung naka-ano lang. Naka-stay lang, diba? And I think ito yung dapat na maging ano natin, especially this year, lalo na, ano bang goal, ano bang theme natin? Christ-like faith. Christ-like faith. Paano ka magkakaroon ng pananampalataya ni Kristo? Ako. Kung wala kang ginagawa. Pero sabi nga dun kung ang goal is Christ-like faith, ibig sabihin may faith na tayo ni Christ, di ba? Kasi tinawag tayo, di ba? Pero kung wala kang ginagawa, nagko-contradict. Di ba? And I think yung mga taga-Thessalonian church, they are already showing it. Kung ano yung sinasabing Christ-like faith. Di ba? And I think same thing sa atin din. Kaya nga I think dapat ang youth ministry aktibo na Aray ko. 2026 na guys. Oh, di ba? Kasi yun ang goal to have a Christ-like faith. And then kanina rin, kaya nga, yung mga tinuturo ng Panginoon sa atin, hindi mawawala dyan Oh, pinaalala na naman ng Panginoon sa atin yung last worship service. Inaakin mo ba na pre-reserve ka ng Panginoon? Amen. Nireserve ka ng Panginoon? Amen. Inanoint ka ng Panginoon? Amen. Ba't nakaupo ka lang? Aray ko. Di ba? That's why, ano ba? Hindi ko na pwede, ayoko na sabihin, we need to check ourselves Kasi dapat, during worship service, ini-examine mo na yung sarili mo. Test na test. Oh, di ba? Kumaga parang ang dating kasi parang, alam mo yun, parang, sa akin parang ang dating kasi nagpaparinig ng Panginoon sa'yo. Tinawag kita, uy. Eh di parang ano sir, ang mangyayari dapat is dapat maging basihan ng pananampalataya kung anong ginagawa mo. Hindi siya base. Nagpapakita naman siya. Pero dahil sa nagmamanifest siya, nakikita na you are standing in faith. Living in faith. Pansin mo rin kasi pag walang faith yung ginagawa Una, it's easy to fall. Kaya di ba, in example ko, matagal na ako sa church, pero nakaupo lang ako. Sabi mo ba na may faith ako? Ay gawain tayo, hindi ako nagpapakita. Oh. Di ba? Nakikita mo lang ako pag linggo. Huwag na tayong lumayo sa classroom. Pag may mga gawain sa classroom, wala kang participation. Aray ko. Sa mga exam, bagsak ka. Pero dahil mo naman, nag-aaral naman ako. Nasa school naman ako. Oh, mula first day hanggang last day, nandun ako. Eh, hindi siya nakapasa. Oh, Alam na. di ba? Kaya nga dito papasok na hindi tinitignan ng Panginoon ng laki at liit ng faith
Sabi nga lang ng Panginoon Jesus kalit-litang faith lang, mapapagaliw mo na yung bundok. So big faith is not required. Ang gusto lang ng Panginoon, faith like Christ. Oh. Kaya nga napaka siya, di ba? Ang ganda ng turo kanina na talagang wake up call siya sa iyo bilang mananampalataya. Kasi tinawag ka ng Panginoon. You've been called. Noong Friday, sinishape ka ng Panginoon. Oh. Tapos ngayon, gusto na Panginoon na tumayo ka sa pananampalataya mo. Hindi ba parang kinariringgan ka na ng Panginoon? Kasi, not in a bad way. Pero, yun nga paano na naman bukas? Are you going to, Normal life na. di ba? Kung magbaback to, kung the next day, same thing ka pa rin, at yung gagawin mo for yourself pa rin, it means, Wala. hindi ka tinawag na Panginoon, Hindi ka pa na-shape. hindi ka pa na-shape, hindi ka preserve, anoint, di ba? Kaya sabi ng awitin kung may 100,000 buhay. May isa lang tayo. Oh, maghihintay ka pa ba? Nalit kami sa worship service, ang kinakanta, Until the Lord's Return. Oh. Hanggang sa pagbalik ng Panginoon. Anong next verse? Ay, Second verse yun. Nasaan ko na ba yun? Tahakin. Tatahakin ang piniling daan. Inili mo yung daan na yun. Pero ano ba yung way na yun? Sino ba nag-carve nun? Sige. Oh. That's why now is not the time to, stay idle. Walang ginagawa. Lalo na kung sinasabi mong in-anoint ka ng Panginoon. Kasi sa Bible, ang mga ina-anoint, ibig sabihin may special, sorry sa word may special work kang gagawin sa Panginoon. Kaya sa Old Testament, hindi lahat ina-anoint. Tapos sabihin mo, na-anoint ka ng Panginoon. Pero wala kang ginagawa. aray ko. Di ba? Contradict. Ang labo, man. Boss. Kaya nga nakakatuwa yung mga taga Thessalonica Di ba? Ngayon ko na-realize no? Ngayon ko nga naunawaan kung uso na yung camera nun, siguro si Timoteo may camera. Kasi pipicturean niyo yung mga paglilingkod na ginagawa ng mga Thessalonica. Kasi ano siya sorry hindi siya pagmamayabang kung titignan. Kasi magiging way nga siya Bakit? Sila Pablo nagpapasalamat na yung faith ng mga taga-Thessalonica nakikita, siguro nag-feeding program sila, tumutulong sila sa kapwa nila. Di ba? Talagang may encourage siya. And naalala ko yung di ba? Na kailan ba yun? Nung dati nagpalabas din tayo ng mga picture na may gawain sa ibang church natin. Same thing, di ba? Pang-encourage din sa atin yun. Para nakikita natin yung faith nila. Yes. In the same way, gano'n din tayo dapat. Our faith should be shown. Kaya nangyayari, kasi ngayon parang, kaya minsan parang nangyayari. Sorry po Minsan kasi parang, exaggerated na. Kasi naging problema yan Di ba naalala niyo yung kwento ni Pastor Manny dati na pinicturean sila, sino gusto ng ballpen, nagtaasan sila ng kamay.
Tapos yung picture na sinend sa kanila, sinend sa Korea, sabi, ito yung mga nangangailangan. Di ba? Kaya kung hindi ka magiging maingat, yun nga, kung hindi para sa Panginoon yung gagawin mo, hindi credit sa Panginoon, ang pangit na lalabas. Di ba? Kaya, ewan ko, sa church natin, picture. Pero, yung mga pictures ba na yun, pag tinitignan ba natin, nakakatawa. Lumalakas yung faith. Di ba? That's why, sabi ko nga kung may camera lang nun, si Timoteo ang dami rin picture. Kasi pinakita niya yun Kasi doon sa binasa natin, di ba, si Timoteo ang nag-report na ganito ang ginagawa ng mga believers sa Thessalonica. Biruin mo, report lang yun ng isang tao. Pero grabe, pinaniwalaan nila Pablo. What more pa kaya tayo ngayon? That's why, I think makakatulong din siya sa ibang mga kapatiran. Especially sa mga youth, lalo na kung may mga youth tayo nanghihina, nanlulupay-pay. They need to experience, alam mo yun, to see our faith. Si ate. Yun yung kailangan nating maano ngayon, masabi ko na, of course, we need to stand firm in our faith, individually, but parang sinasabi rin ng Panginoon sa atin, through the sermon kanina, through this, we can help also others. Diba? Lalo na, masabi ko, tayo ngayon na nag-uusap-usap, mas naiintindihan natin. That's my opinion. I think mas naunawaan natin ngayon ang worship service. Bakit? Kasi hindi lang tayo nag-worship service isang beses. Pati ito. Kasi pinag-aaralan natin. And that's we need to do. Di ba? Lalo na, sayang, hindi kasi binasa. Ano ba yung main text kanina? 17. Acts 17 verse 1 to 15. Pero more importantly, may babasahin tayo din sa verse 11. Okay. Acts verse 17 verse 11 to 12. Sabi dito, ngayon, lalo ngang mararangal ang mga ito kaysa mga taga-Thessalonica, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. So, yun lang. Sino yung tinutukoy dito? Ito yung isang lugar na pinuntahan nila Paul, which yung lugar ng Berea. At ano daw yung ginagawa ng mga taga-Berea? Check. When Paul speaks, hindi lang sila tumatango. Sinisiyasat. Pinag-aaralan. Araw-araw. Kung yung sinasabi ni Paul, totoo. Diba? Ngayon, ang daming fake news. Super. Pati nga ako, nadadali. Kala ko wala Kung na. hindi ka magiging maingat Lalo na yung mga AI. Oo, di ba nakakaloko? Ang mas nakakalungkot nga, kahit word of God, fake news Noong 2012, sabi, maguguna na daw yung mundo. Noong pandemic, nung nag-start yung pandemic, sabi, lalala na daw yun. Yun na daw yung katapusan ng mundo. Anong naging resulta sa amin nun? Namaligi kami ng grocery dyan sa Robinson. Kasi akala namin maguguna yung mundo, masisira na yung mundo nun. Nag-stuck Nag-stock kami ng mga Di ba? And I think, kailangan ganito rin tayo We are not judging them, pero
Lahat ba nung nakinig ng worship service kanina, talaga naintindihan nila yung worship service ngayon? I think not. Kasi, pag-uwi sa bahay, pag-uusapan ba? Hindi. Diba? Kaya nga masabi ko, we are blessed. Kasi niloob ng Panginoon na magkaroon tayo ng ganitong program. Dati ginagawa natin gabi-gabi, di ba? Oh. Kaya mas fresh. Fresh. Hmm. Ilang minutes ang kasi Ngayon, niloob ng Panginoon after worship service, kahit pa paano, di ba? Mas fresh. Oh, mas nakakaunawa tayo ngayon, mas naiintindihan natin. Fresh from the baby. We're not saying na mas marami tayong alam sa nila. Pero dahil, biro mo, 4 tayo nag-sharing. Kumaga, yung tulad nga sinabi ko yung hindi ko naintindihan, yung naintindihan mo na hindi ko naintindihan, nasi-share mo sa akin. O, yung sa'yo na naintindihan mo na hindi ko naintindihan, sinishare mo sa akin. Yung naintindihan ko na hindi nyo alam, nasi-share ko sa inyo. And that way, we can grow. Diba? Mas naiintindihan natin siya ngayon. And I think that's what means pag sinamaris natin yung sinasabi ng Friday na shape. Kaya ka sinishape ng Panginoon. Paano naman si Pastor Manny, sir? Ba't kasali siya dito eh? Para marinig niya naman yun. Nawa, kung lulobin ni Pastor. Diba? Kasi kung ako tatanungin mo, si Pastor Manny nagdalawang worship service ni. Paano? Nag-aral siya. Oo. Mas una pa nga siya nag-aaral sa atin. Oo. Diba? One-on-one sila ni Lord. Paano naman sila ni Lord? Oo. Tama yun. Oo. Si Lord ang niya, kapodcast niya. Oo. Oo. Lord, baka naman. Diba? Oo. And same way, kung sino man yung mga manunood, makikinig, they can. Lagi nga po namin sinasabi, di ba? Kung may naintindihan kayo na hindi namin naintindihan, i-comment nyo. Ito na yung time na hindi ka dapat mahiya. Kaya nga, I think, preparation yun eh. Para ang youth ministry, may share din to. Kailan ba kayo lalabas? Kailangan natin. Aray. Lalabas. Oh. Pa ba? Lalabas pa ba? or slow muna. Oo. Di ba? Kung hindi pa kayo lumabas, tama yung sabi mo dyan, sa loob muna. Oo. Hindi ka pwedeng sumabak sa gera na yung mga kasama mo prepared. Normal. Sabi nga kanina, you are prepared, you are reserved, you are anointed. Hindi pwedeng, ang mananampalataya, hindi Malalagas prepared. tayo. Oo. Ako nga, nakalimutan ko yung tatlong yun eh. Hindi ako nakasagot kanina eh. Ako lang ko, ano ulit yung last ano yun? Oo. Iniisip ko title kahapon nung last Thursday. Di ba encounter? Oo. And I think ganun talaga eh. Oo. Naniniwala naman ako doon that God prepared us. Pero yun nga, saan ka pin-repair? Saan ka ni-reserve? At kung inanoin ka, matik yun. Saan ka gagamitin? Diba? Kaya nga nawa, maging kagaya tayo ng mga taga-Thessalonica. Nakakatawa kasi, di ba? Sila yung sinulatan ni Pablo ng kung di ako nagkakamali, sa kanila sinabi yung rejoice. Again, rejoice. Rejoice in the Lord. Sila lang ang sinabi ni Pablo na mag-shampoo ng 2 beses. Joke yun, pasok yun. Ang slow. Di ba? Kata ko eh. Wala na kasi yun ngayon eh. Anong verse yun? Wala na, sa Thessalonians lang binigay. Di ba? I think, Thessalonians, 1 Thessalonians 4.
Parang wala ata. Rejoice. First Thessalonians, di ko alam kung tama sa ibang version kasi yung rejoice and a second rejoice eh. I think First Thessalonians chapter 5 verse 16. Check nyo. Rejoice evermore. Sa King James. Always rejoice. Always rejoice, di ba? Pag sa NIV siguro. Check mo. Wala na sa ano. Always rejoice. Romans 10. Mhm. Oh. Ah, Sa ano pala yun? Philippians 4? 4:4. Pero sinabi rin, pero sinabi nga ni Paul, di ba? Sa Thessalonians, Always. Again, I will say, 5:16. rejoice. sa 5:16, di ba? Always rejoice. Magalak kayong lagi. Magkaskas maini ba? Di ba? Rejoice, rejoice. Magalak kayong lagi. Sabihin mo talagang magpasalamat ka kasi si Lord ang tumawag sa'yo para tumis ka na ng palataya. Kaya I think wala talagang reason para alam mo yun, yung wala tayong ginagawa. Di ba? Kaya nga nawa, ang youth ministry, Lumabas. hindi, kahit sabi natin hindi lumabas, pero yun nga dapat, Ginagawa. we are now serving. May mission trip daw sa February. February. Kung may available na kabataan, supportahan. Yun yung inopen ko sa inyo nun, di ba? Hindi man lahat makapunta, at least may magkaroon ng representative ang mga youth. And then, pag uwi niya, siya ang magiging Timoteo natin. Kamusta doon? Alam niyo ba? Ganito na. Wala ko doon ginawa. Tulog na. Di ba? Ang sarap kaya, minsan ang sarap din ng gano'n na may kabataan na pupunta sa isang gawain. Tapos pag siya naman ang dumating dito, siya naman ang magsishare. Kamusta? Kaya nga, ang suggestion ko sa inyo nun, di ba, ang mas maganda yung mga hindi pa nakakapag-mission, yun ang maging representative nyo. Suportahan nyo sa gawain. Lalo na, this coming April, May, ang dami nating gawain, ang daming camp. Sis. Oh. Saan na iba yung ano? Parang year plan nila. I-propose Hanggang June daw. pa lang nakapost na. Pinost na Kaya lang, pinost na, wala na tao. Ayun lang. Pero hanggang June siya At ang daming camps. May camp dito, 2, children and youth. Tapos may camp pa sa Aurora, sa Putlan. Tapos may pastor seminar. May pastor seminar pa. Kaya nga kung magkakasakyan na, hindi yung mga kabataan na gusto umattend ng youth camp sa kabila, hindi pwede sumama. Wow. And then yung... Driver ka na, diba? Magdadrive ka. Kasi ganun Diba? Kailangan talaga... I think, kaya nga nagbukas ng ganun ng Panginoon sa atin to help us to grow in faith Sasayangin mo ba? Sabi na nga si Lord na nga si Lord ang magtatapos ng faith mo. Papalaguin niya, automatic yan. Si Lord din ang magpapalago ng faith mo.
nasa iyo na lang yun kung gusto mo. Diba? And I hope nawa kahit pa paano sa simpleng ganito lang po, na-bless po kayo sa mga makikinig. Diba? Kasi ako, na-bless ako sa shinare ni Sister Lennon sa atin. O mas kahit pa paano, mas naging clear sa akin yun. Na yun nga dapat lahat talaga yung credit. Hindi lang lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon. Dapat magpatuloy ka. At you to fight, kailangan intindihin mo na talagang si Lord ang nag-start ng faith life mo, hindi ikaw. Kasi ako, gano'n ang ko dati. Pero now I understand bakit hindi rin ako makaalis-alis dito sa church. Kasi si Lord ang nag-start eh. Yan sabi nga, di ba, doon sa binasa natin, ilalayo mismo ang Panginoon na maglalayo sa'yo sa kaaway. Kung hindi ako tinawag ng Panginoon, malamang matagal na ako wala sa church. Kaya yung mga nawala sa church, sorry, I am not judging, pero tinawag kayo ng Panginoon, ayaw nyo. Di ba? Sayang. Kasi ano yun eh, solid yung sinabi ni Jesus Christ sa John chapter 6 eh. Di ba sabi niya, ang napunta na sa akin, hindi niya hayaang mawala. Sakit. And I think that's a very masabi ko na ano yun, manifestation ng love ni Jesus Christ sa atin. Hindi niya tayo hayaang mawala. Unless ayaw mo talaga. Pag-play mo na lang eh. No? Oo, di ba? Actually, answered na nga, di ba? Kaya dapat parang yung nabanggit ng Friday, sir, na parang dapat grateful na tayo in advance. Di ba? Rejoice. And I will say it again. Rejoice. And I think, yun yung ano eh. Kaya nga, yung tinuro sa atin ng Friday, di ba? Si Jesus Christ, pag nag-pray, yung prayer niya, hindi yung kailangan niya. Ang prayer niya, thank you agad. Kasi alam na niya na gagawin eh. Tayo kasi pag nag-pray, iba eh. Request muna bago thank you eh. Pero si Lord, thank you muna kasi tapos na. Tayo parang nag-order lang eh. Request, thank you, tsaka rating. Di ba? Kasi, kaya nga nung Friday, nasa notes ko yun eh. Yun ang isang sign ng tunay na pananampalataya. Hindi mo pa nakikita, kinlim mo na. Kaya nga yung sasakyan, nakikita ko na sa labas eh, nakapark. Yun, kulay mote. Puting-puti. Puti, di ba? Magiging putim yan pag di naalagaan. Kasi ganun eh, dapat ganun eh. We need to claim. Pag pupunta tayo ng magmi-mission trip tayo, sigad ang driver natin, matik na eh. Kaya ka pinagkukuha na lisensya. You are frozen. Aray ka. Di ba? I think dapat maging ganun yung kahit sa prayer natin, dapat ganun. Prayer with faith. Yun ang prayer with faith. Lord, I thank you already. Sabi ko, grabe si Jesus Christ. Thank you agad. Advance eh, no? Samantalang ako, Lord. Baka naman. Hulog ka naman ng Ganun yung prayer ko ganun prayer ko lately. Na, Lord, baka naman. Anak mo ko, di ba? Honestly, ganun ako mag-pray. Lord, ano ba yan? Nakakahiya nga eh. Yung mga prayer ko lately, sinusumbat ko pa yung ministry. Sabi ko, Lord, kaya kanina, sabi ko, Lord, ang sakit.
Aray ko. Oo, sabi ko, Lord, ang sakit. Ganyan na ganyan ako, Lord. So, yung mga prayer ko nung nakaraan, Lord, ano ba naman? Baka naman, 5 years na ako nagbibideo, ano ba? Baka naman. Kaya wala tayo matanggap kasi kinikredit na agad natin. Hindi, kinikredit mo siya. Ang problema, yung credit sa'yo. Kaya nga eh. Diba, Diba? sinabi niya yun, diba, pag imbis na pag inangkin natin yung mga bagay na ginawa natin, parang wala natin matatanggap kasi tinake na natin yung credit. Oo. And doon pa lang, doon mo sabi na, ano ka na nawawala ka na, you're not in the faith na agad. Kiniklaim mo sinusumbat mo na sa Panginoon. Kaya sabi ko nun, Lord, okay. Thank you, Lord. Nawa mo sa akin, stop na ako. Thank you again. Sabi ko, Lord, thank you. Pinawa-nawa mo sa akin. Okay, stop na ako. Wala naman akong kailangan ngayon. Basta magpapasalamat ako. Yun. Yun ang prayer ko ngayon na, of course, sometimes, there's a struggle pa rin kasi nasa flesh pa rin tayo. Lagi ko inanin, Lord, tanggalin mo yung kaisipan na yan na pagiging materialistic. Sabi ko, hindi ko kailangan yan, Lord. Ganyan ako. Oo, kasi sabi ko, sapat na sa akin. Pag nagiging materialistic ako, Lord, medyo disiplinahin mo ako. Hindi maganda. Kaya masarap pag walang pere. Hindi mo lang Pero papasalamat ako kay Lord, dinagdagan yung credit limit ko sa TikTok. Sabi ni Lord, hindi, diyan ka nalang kumuha. Sige po, bilang pagtatapos, sige, Sister Lenlen, i-lead mo yung prayer natin. Tayo po manalangin. Ang namin na salamat po Panginoon sa lahat. Thank you, Lord, Ama, sa inyong mga ginawa sa aming mga buhay. Nawa ang iyong mga salita for God ay patuloy na mamalagi for God naman sa aming mga buhay. Amen. Patuloy na ikaw mang siyang may taas at makilala, Lord, sa lahat ng aming gagawin na paglilingkod for God. At kaya ang aming panampalatayang ito ay tunay na may pakita at magmanifesto, Panginoon, para sa aming mga kapatid. Amen. Patuloy na ikaw nawa for God namang siyang manguna sa aming buhay, gaya Ama ng iyong pagsisimula. Patuloy namin inaasa, Panginoon, namang gawain ito. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang tanghali po at God bless, guys. God bless. See you. God bless po. See you. Next time. 34.